kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating video plant of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pag-propagate ng ubas. Ang ubas po ay itinatanim siya dalawang pamamaraan. Una po, true seeds. Pangalawa ay true cuttings. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, ang simpleng pagtatanim sa pagitan po ng cuttings. Harvest din po tayo ng bunga ng aking mga tanim na ubas. Tayo po ay gagawa ng masarap at masustansyang green grapes salad alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ito po yung isa sa aking mga tanim na ubas. Brazilian variety po ito. Napakasipag magbunga. Mag-propagate po tayo. Ibabahagi ko sa inyo. Gamit ang cutter, tayo po ay kukuha ng kanyang matandang sanga. So ito po yung sanga na ating puputulin. Gamit po itong cutter na ito. Ikakat po natin mula sa nodes. Yan. Kita nyo po. Ito. So yan, ano? Ating nakuwang sanga. So ito po yung matandang sanga. Ang ating tanim na ubas. Ngayon po ay paugatin natin ito, propagate po natin, ano? Kuha po kayo ng mga isang dangkal, isa, dalawa, so dalawa hanggang tatlo, no? Pwede po kayong pwede pong i-propagate ito. So tatanggalin po natin yung mga daon. Yan. Ano po natin, ano? Lilinisin po natin. Tatanggalin lahat yung mga daon niya. Yan. Okay. Alright. So ito po, no? Yun ay gugupit tayo ng isang dangkal. Dapat po, tsempuhin nyo po ninyo yung may nodes dito, no? Diyan po kasi magkakaroon ng ugat yan. So diyan sa may nodes. Tapos dito naman po, ayan, no? Yan. Yun. So, isa. So dalawa. No? Okay, isa pa rito. Na ito. Okay, ha? So dalawa ang ating ipopropagate. So ito po ang ating dalawang cuttings. Ipupunla po muna natin sa isang plastic cup. So ito ang ating plastic cup. Ito naman po yung lupa natin gagamitin, no? Buwagag na lupa. Tapos dito po natin siya ipupunla, no? Ito po sa maliit na lalagyan na ito. Para po yung ating cup ay lagyan nyo lang po ng butas, ano? Sa ilalim na bahagi. Tusok na lang po ng bagya ito. Yan. So ayan ay butas. Naglagay tayo ng dalawang butas. Yan. Ito isa pa. Yan. Okay. So ito ang ating dalawang cup. Ngayon, lagyan natin ng lupa yung ating dalawang cup. Yan. Tapos ito pong ating cuttings. Ilagay natin. Yan. Yung isa, gano'n. Tapos isiksik nyo lang po ng bahagya, no? Yan, punuin siya. Pagkapuno, bahagya po siyang isiksik. Sa gitna po siya, no? Nakalagay. Yan. So, nakasiksik siya. Isa pa. Yan natin dito. Isa naman. Okay. Pag napuno nyo po ng ganyan, ay isiksik nyo po yung lupa. By sure, nasa bandang gitna po itong cuttings. Ayun. Ayan. Alright. So ito po yung ating dalawang bagong pinopropagate na cuttings ng
ating ubas. Pagkalagay po sa cup ay bahagya po silang tutubigan. Yan. Ayan po, tutubigan natin. Tapos lagyan nyo rin pong tubig itong maliit na ginamit nating pagpupunlaan. Yan, para po mag-absorb yung tubig sa ating mga ugat or rather cuttings na ubas para madali po siyang mag-sprout. So ngayon ay ilalagay ko muna ito sa isang malilim na lugar, hanggang magkaroon po ng daon, magkakaroon po ng panibagong usbong yan. So lalagay natin sa isang lilim na lugar. Within lang po yan, 1.5 months ay magkakaroon po ng panibagong usbong yan na daon. Yan. After 1.5 months, so ito na po ang ating pinropagate na ubas mula po sa cuttings. Kita niyo po may ugat, malabas po yung ugat niya sa ilalim, Yan po yung isa. Ito naman po yung isa, Yan po, meron din po siyang ugat, So by this time po, ready to transplant na po yan, kung meron din po kayong mga enough space, mas maganda po itong itanim ng direkta sa lupa. Pero kung wala naman po, pwede pong itanim ito sa malaking paso o kaya naman po ay sa malaking timba. So ganito lang po kasimple at kadali ang pag-propagate mula sa cuttings ng ubas. Direkta sa lupa ko po tinanim yung aking pinropagate na ubas through cutting. So yan po, direkta sa lupa. Tapos pinagapang ko po yan dito sa aming bakod sa harap ng bahay. So yan po, Yan. Yan po, malabong po siya. Yan, ang ubas naman po, pwede mong yung pabungain sa loob lang po ng 1 year, o 12 months kapag sa pagkakalipat pag na-direkta mo siya sa lupa. So ito po, sa harap ng bahay ito, sa harap po ng aming bahay, dito po siya itinanim. Yan. Tapos kapag may bunga na po yan, tuloy-tuloy na po yung kayang pagbunga. Basta nyo lang po siya, i-trim pag gusto nyo po siyang pabungain. Yan. Itong ating tanim na ito, nasa na po ito nasa 2.5 year na po yan. Yan, pero maraming beses na po yan na nagbunga. Yan. Sa ngayon po ay may kasalukuyang bunga yan. Nakaka-amaze po siya, Hindi ko pa na-harvest yung kanyang mga hinog na bunga. Meron na po siyang panibagong bunga. So ito po, napakatamis po yan Brazilian variety. So yan po yung mga bunga. Yan, ang mga bunga ng ating tanim na ubas. Tapos makikita nyo po dito, hindi ko pa po nauubos ma-harvest yun. May panibagong bunga na naman po. Ayan, kita nyo po. Panibagong bunga na naman. Ayan, kita nyo po yung bunga. Ayan. Ito. Ayan. Tapos yung mga bunga niyang doon, hindi ko pa nga na-harvest. Ito. Hindi ko pa nauubos yan. May panibagong bunga na naman. Ang sipag pong bunga nitong ating ubas na ito. Ayan pa po yung mga bunga niya. Ayan, mga bunga. Tapos dito sa kabilang side. Ayan. Yung mga bunga, So, magtanim din po kayo nito, Palagi ang ko pong sinasabi, bakit ka pa bibili kung pwede naman po kayong magtanim tulad po natin ginagawang pagtatanim. Una po yung mga green leafy vegetables, mga fruit-bearing trees. Yan. So, pwede po tayong umarbest yan, Kapag po ganyan, dilaw na ng ganyan na itsura, inog na po yan, so harvest tayo ng isa. Ito. Yan. Basta tayo. Tikpan po natin ating hinarvest. Matamis po ito, napakatamis itong Brazilian variety na to. Pwede po kayong antayin yung mahinog na ganyan. Pwede rin naman pong yung katamtaman pa lamang yung pagkakainog. Ako po, gusto ko po ganitong itsura,
Kapag dilaw na, pwede na po yung harvestin. So ngayon po harvest tayo, no? Gamit po itong ating cutter. Harvest po tayo po ay magluluto o gagawa ng masarap at masustansyang green grape salad ala magsasakang reporter. Pupo po tayo dito sa ating sa bunga ng ating mga tanim na ubas. So ito po yung ating harvestin. Kita nyo po, no? Yan, ating harvestin yan. Kunin na rin natin pati yung kanyang maliit na sanga. Ito po, no? Ayan. Ito po, ha? Laki ng pungpong. Ito isa pa, harvestin din natin. Ito. Alright. Yun. Ayan, no? So, ito po ang ating harvest. So, ito po ang ating mga na-harvest, ano? Inog na po yan, basta dilaw na dilaw ng ganyan. Pero ang ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon, kaya tayo ma-harvest ng ganito. Pagka-harvest, pwede nang kainin ng raw. Pero i-share ko po sa inyo ang paggawa ng masarap at masustansyang green grape salad ala magsak reporter. Kung ayaw nyo pong kainin ng raw, so gumawa po kayo ng salad. Pero ito, okay na po ito, no? Matamis na po yan. Grabe ang tamis. Mas maganda po siyang kainin ng raw eh. So ito, hinitin ako pa yan. Harvestin ko sa susunod na araw, ano? Kapag gusto kong kumain ng ubas. Naku, baka maubos ko. Isa pa. Baka maubos ko at wala akong panggawa ng salad. So ito po, ating inharvest at ibabahagi ko ang paggawa ng salad mula po sa bunga ng ating tanim na ubas. So ito, hihintayin ko ng mahinog ito dahil mas gusto kong kinakain ng raw. Samahan niyo po ako. Gagawa po tayo ng masarap at masustansyang green grapes salad ala magsasak reporter mula po dito sa bunga ng ating tanim na ubas. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang green grape salad ala magsasakang reporter. Siyempre po yung ating bida, bagong harvest na ubas. Tapos 1 pack cream cheese, 1 container na sour cream, 1 cup na white sugar, 2 tablespoon na brown sugar, walnuts o pecans, at 2 tablespoon na vanilya. So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon po, yugasan muna natin ang ating bagong harvest na ubas. Yan. Yugasan po natin sa running water. Tapos tatanggalin na po natin isa-isa, no? Yan. Ating green grapes Brazilian variety. Yan. Ayun. So, natin, ano? Tanggal na natin dun sa kanyang pagkapungpong sa maliit na sanga. Ugasan natin mabuti para mawala po yung alikabok at kaunting dumi. Yan. Alright. Okay, pataas natin mahugas ay patiktikin po natin. So makikita po ninyo, lagay natin sa isang salaan, ano? Yan. Habang pinapatiktik po natin ang ating ubas, pag samasamahin na po natin ngayon ang ibang sangkap. Yan. Okay, pataas po yung cream cheese, yung ating sour cream naman. Yan. Ang sour cream at cream cheese. Alright. Pagsama na natin. Sunod ay ang asukal na puti. Yan. Alright. Sunod naman ay ang vanilya.
Okay. So ngayon ay gamitan po natin ng mixer, no? Para ma-mix po mabuti ating mga sangkap. Yun.